Okay guys, pakikita natin ngayon, nalinisan na to, malagkit na siya, pero pagdating dito sa gilid, hindi pa ganun kalagkit. So, uulitin lang namin, ito yung procedure bago mo kabitan ng pad. So, goes on. Ayan. So, ngayon, tapos na isang side, kabilang side naman. So, pagka sa kabilang side yan, para makuha niya lahat ng area na lilinisan. So guys, after mo linisan sa makina, kailangan mong banlawin. Mabanlaw mo ng mabuti para maging tuyong-tuyo siya. So after nito, patutuyuin. Okay guys, ito pinapakita natin na iniinit siya para siguradong makikita mo tuyong tuyo at malaman mo kung kapit na kapit. Okay, ngayon, guys, nakita nyo, tuyong tuyo na siya para malaman nyo kung pwede nang kabitan, ito dapat maramdaman nyo. Yan o. Narinig nyo yan? So yung tunog na yan, napaka-importante niya para malaman nyo kung ito ay ready na for installation. So, next step natin ay installation na ng no-pad. Guys, ngayon, papakita natin, since tuyo na, papakita naman natin paano ikabit. So, ito nakikita natin malinis na talaga ang goma at malagkit na, tsaka natin pwedeng kabitan ng no-flat. So, una, kinakat muna namin yung plastic para hindi mahirapan magsukat. Then, pagkatapos niyan, magdidistansya kami ng medya. So, yan yung dulo niya. Tapos, after dulo niya, lalagyan ng tanda. At yan, ikakat ng mababaw. Ngayon, pag nakat na ng mababaw, ito na, aangatin niya ulit. At para maikat na siya ng tama. Ngayon, pag ang blade mo ay sobrang talas, hindi rin advantage dahil hindi mo siya may slice ng ganyan kapino. Okay. Pagtapos yan, tatanggalin na nila. At ito yung pinaka-crucial, kung paano mo siya ididikit doon sa kabila. So pagtanggal na, yan ang pinaka-binabantayan. At kailangan ma-shoot siya na dumikit. Itong nakikita nyo hindi nakadikit, yan ay foam. Ang importante sa kanya, yung pinaka-ilalim, ay magkadikit yung mga glue niya. Yan. So, after nyan, pinapress namin itong buong gitna para lang kumapit siya ng kapit na kapit. So, yan. Yan. Pagkatapos namin, nilalagay namin siya sa baba at tinatapakan siya para lang siguradong dikit na ang kanyang pandikit bago siya ikakabit sa gulong. Yan. Actually, ito ay safety lang dahil habang ginagamit mo yung goma mo, ito ay umiinit. Habang umiinit, mas lalo siyang kumakapit na pag kumapit siya, hindi mo na matatanggal. So, next step, ikakabitan natin ang gulong. Pero bago namin ikakabit, papakita naman namin ito. Kung hinahatak ko siya, ako mismo hindi ko mahatak yung gilid. So, the point na hindi mo mahatak yung gilid at saka yung dikit niya, ibig sabihin, tama na yung pagkadikit niya. So, ngayon installation naman tayo bago natin butasan. Hi guys, ito nakakabit na yung goma natin. Susubukan na natin kung ano ba ang limitasyon ng no-flat. Mag-iisang buwan na kami nagkakabit ngayon ng no-flat at may mga naiintindihan na rin kami sa produkto na to. So ngayon, gusto lang namin ipakita ng actual
ano ba talaga ang kakayanan natin. So, may dala kaming caliper. So, itong caliper na to, susukatin natin yung mga pako. Umpisahin natin sa pinakamaliit. Itong maliit na to, ang sukat niya ay 1.85. So, ito 1.85, papakuin natin dito sa gulong. Teka. Okay, isang pako. Tapos, next, subukan natin. Ito ay, ang kapal nito ay 2.86, 2.84, almost 3. Okay, pagtapos yan, subukan rin natin yung next. Unahin ko muna to. Plies. Unahin muna natin itong dalawa para hindi magtalon-talon. So, ito yung mga normal puncture. So, nakita nyo, 1.81 at saka 2.80 something. So, round off na lang natin, 2 mm and 3 mm. So, unahin natin itong isa. Okay. Unang tanggal. Yan, oh. Nakita nyo, walang butas. Wala lumolobo. So, next. Ito ay, hindi ko lang sinagad yung baon na to para ma-vice grip ko lang. Pero, same thing naman, pumasok na yan sa loob eh. So, medyo matigas. Okay. Pangalawa. Yan, oh. So guys, yan o. Kita nyo? Yan o. Diba? So ngayon, yung test natin, pagka ito ay sabi mong 2 mm and 3 mm, safe tayo. So ilang beses namin inulit to. Ngayon, pinigilan lang kami ng supplier namin dahil unang ginagamit namin barena. Ang sabi sa amin supplier namin, wala namang barena na gagamitin mo sa kali. So, ang isusubukan natin, ang next ay anong mm. Teka, hangin. Check tayo ng hangin. Hindi ko pala napakita. Yung hangin kasi ito kayo na ay 34. Ilan yun? Ha? Actually guys, 32 muna tayo kasi ginamit ko tong goma na to. Ito yung sa kotse namin dati. Pero, pag inulit mo siya dito, ayan o. Ayan. So, ilan tayo kanina? Bumababa siya mag-isa eh. Sa gilid yung... okay, next. Pakita ko naman itong next. Okay, caliper. Ito ay 4.3. Ito, ulitin ko. Yan. 4.2 dahil dapat pasok siya dito. Dapat pasok siya sa matulis na to eh. Yan. Okay. Yan, bumababa mag-isa yung hangin, no? Eh, bumababa yung hangin niya, hindi dahil dito, ito. Yan. So, next, ito naman ay, teka. 4.2, no?
Tumatalo na. Teka, check nyo muna to kung may saan yung hangin na lumulusot. Ban ko naman rin yung video. Hindi, Okay, sige, balik mo na lang dito. Okay, sige, huwag mo na pansinin yan. So guys, kaya ko lang pinapakita sa inyo yung nag-leak kasi kanina, 34 to eh. So naghanap lang kami ng old wheels namin para lang magawa natin tong demo na to. Hindi ko alam kung tong 4mm mapapako ko to eh, pero tumatalon eh. Ikaw? Ha? Eh, baray na kaya, subukan natin. Ayun. Okay. So guys, ito are 4.2 ng 4.2 na ang hangin niya yan, oh. Yeah. Okay, tatanggalin na natin. So guys, yan, nawala, oh. 4.2 mm. Yan, oh. Yan. So guys, ngayon, pumasa tayo sa 4.2 mm. Next naman tayo, ano mas mataba? So, lumalabas, 2 mm, 3 mm, and 4 mm, 4.2, ay wala tayong problema. Ngayon, sabi ng supplier namin, up to 6 mm kaya. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi, gusto ko lang i-share sa inyo itong, ano ba kakayanan no flat? Kasi yung iba, akala nila, kahit na lumaki ka na sa 6 mm, kayang-kaya ng no flat. May limitations din ang produkto natin. So, kung sasabihin nyo na, bakit sabi nyo no flat? No flat is our brand. So, no flat by Atoy Customs ang name ng produkto natin. Pero, ang function niya talaga ay para hindi ka rin ma-flat sa kalye. Pero sabihin mo na, like ito, anong kapal nito? Next, pasok tayo dito sa ito. 4.7. Nakuha nyo? 4.7 mm. Jason, papako. Sa 4.7, titingnan natin ano ang kakayanan ng produkto natin. Okay. So, kasi pag sabi mong 2mm, 3mm, talagang sigurado natin kayang-kaya. Ngayon, ito ay okay. So guys, tingnan natin. 4.6 mm, kaya mo ba? Oh guys. Ayan, oh. Kayang-kaya pa rin, oh. That 4.6 mm. So ngayon, pumasa tayo sa 2, 3, 4, 4.6 to eh, 4.7. Eh, meron ba tayong 5 ngayon? Ito naman. Check tayo ulit ng hangin. So, ito ay 5.1. 5.1. Okay. 5.1 mm. Kaya ba ng no flat? Yeah.
Okay. Ito na yung laging crucial part kasi itong 5.1, dito na yung laging kinakabahan yung mga kliyente natin. Talaga bang kakayanin pa ni No Flat ang ganong kalaking diameter? Guys, nga pala, nasabi rin ng supplier namin, kung ikaw ay nakabili ng No Flat at ginagamit mo, tapos ikaw ay napako, pagtanggal ng pako, nakita nyo sa TPMS nyo, meron naglilik na hangin, huwag nyo muna pansinin, tatakbuhin mo lang siya ng about 10 kilometers. Pag tinakbo 10 kilometers, iinit yung mga glue niya at sarili siyang magsasarado ulit. So ngayon, check natin ulit. Ayan o. So ito imagine mo kung kung napako ka at tumatakbo ka, as long as andyan yung pako, hindi ka man mahina pa yung singaw eh. Pero problema, kung nakadaan ka na, yung pako ay natanggal. So pa-check ng hangin na rin. Okay. The moment of truth. Guys. Okay. 5.2 mm. Okay. So, check ng hangin. Kaya gusto ko lagi i-check yung hangin at saka ayokong i-cut itong video kasi may nakapagsabi sa amin baka nagbubutas daw kami na walang hangin. So, ngayon, ilan ang hangin na son? Actually, yung leak ng hangin niya ay sa gilid. Pakita mo ulit yung leak sa gilid. Ayan. Ayan pa. Ito pa. Okay. Next testing tayo. So guys, pinapakita ko lang sa inyo, dyan nanggagaling yung bula niya. So, ginamit ko lang itong mugs and tars na to dahil syempre ang sayang naman kung ginamitan namin ng bagong mugs and tars para gamitan ng ano. Next, gagamit tayo ng mas matabang pako ulit. So, pumasa na tayo sa 2, 3, 4, 1, hindi na ako nag-testing ng 1 eh. So, 1.8, 2.8, 3, nag-tres ba tayo? Wala kami tres, tag 4.1, 4.2 na kami. Yung next namin ay 4.6. Itong huling ginamit natin ay 5.1. Ano ba ngayon? Ano na yan? Sukat na yan? 5.2. Wala bang 6? Teka, may mga binili akong pako Ha? May pinibigay ako kay Joaquin. Tala mo kay Joaquin. May mas mataba ako biniling concrete nail. So, guys, kaya ako dinedemo to kasi lagi ko sinasabi sa mga tao, ang produkto namin ay may limitations. Anything lumagpas doon sa binigay namin na promise ng gulong namin ay hindi kaya ng suportahan ng No Flat. Kaya ako rin ginagawa to disclaimer na to para bago kayo bumili ng aming No Flat, alam nyo na ano ang kakayanan ng ating produkto. So, abangan lang natin Palagyan mo na natin hangin. Sige. Lagyan mo na. Nilagay mo hangin. Ano pang mas mataba? Four lang yan eh. Ilan? 32. Okay na yung 32. Para lang may hangin. Ha? 4 din?
Pinakamalaki. Oh, so guys, actually pinakamalaki na goma namin ay 5.2. Ito yung mga ito yung mga needs sa mga pinagsusubok-subukan natin. So para lang makita natin kung ano ang kakayanan niya. So, ngayon subukan naman natin sa barena. Pero guys, gusto ko lang i-disclaimer sa inyo ang kayang gawin ng product na to ay up to sabi yung supplier namin 6mm. Pero syempre, depende kung anong klase ang nakapako sa inyo. We are not saying it's 100% na kayang-kayang hindi kayo ma-flatan forever. So, no flat kasi is giving you peace of mind. Kung ito man ay sumingaw at makapal yung pakong na lagay nyo, more than 6mm, wala lang makita na more than 6mm ngayon, na pako, kaya hindi ko ma-demo sa inyo. Ibig sabihin, kung may pako kayo nakasaksak dyan at tuloy-tuloy naman ang takbo nyo, kahit malaki ang diameter, makakauwi pa rin kayo. Sa point na pagtanggal nyo at nagkaroon siya ng butas pa rin na puncture na ayaw ng hindi nakakayanin ng no flat dahil malaking diameter, ang next na gagawin natin ay yung papasakan mo na. Yung pasak, yan yung pinapasak na pag nagpapavulcanize ka, hindi mo na pwedeng gamitin yung bubuksan mo yung goma, tapos tatanggalin mo yung no flat at lalagyan mo ng patch. Hindi na pwede yun. Ang pwede yung gamitin may para mahabang pad na again, na may sinasaksakan na may hawakan at sinasaksak mo, yun na ang pwede. Okay, next guys. Ito na lang. Wala na kami mahanap kundi ito na lang. OA na to. I think by this time, I doubt to kung kakayanin pa rin yung no flat or masisira na yung produkto natin. This one is 6.1. Okay. Sa 6.1, kaya ni no flat. Subukan natin. Ha? Kung kaya ba itusok, hindi ko rin alam, pero teka, medyo lalayo muna ako. Yan. Pero hindi ba dapat matulis? Dapat yung patulis eh. Teka. Wala ba tayong matulis? So guys, ayoko lang i-cap tong video na to para makita nyo yung real time na gagawin namin. So, hindi ko rin alam kung ano to. Ito, maliit lang to eh. This one is ito 5mm eh. Subukan lagyan natin ulit 5mm. Teka, kailangan ko may taga-pukpok eh. Juniel, pero mga 5mm pukpukin nga natin. So guys, again, wag lang kamay ko Pinapahawak mo. Sige, saksak mo na. O yan. So, okay yan. So, ay, natanggal. Okay, teka, nasaan ba yung butas? Yan o. So guys, yan o. So, we're talking about 5.1mm. Ngayon, mag-OA na tayo ha. OA na tayo. Ito. Son, ikaw na. Ikaw na tumira. 6mm. Kakayanin kaya ni no flat. Sige, sagarin mo na. Sagarin mo na. Umabot sa max. Okay. Okay. So, ang tanggalin mo. Malalaman natin kung ano ba talaga si no flat. Ito ay totoo o... Okay. So guys, I think
Hindi ko na inulit yung mga maliliit na pako dahil yung maliliit na pako, siguradong kaya na eh. So guys, lahat ng demo na to ay siguradong uubra din sa sasakyan nyo. Dahil itong demo natin, ang importante dito ay kung paano mo kinabit. Katulad lang ng mga ibang dealers namin na gusto nila bumili ng no flat, hindi namin mabentahan dahil natatakot kami, hindi masunod yung procedure na ginagawa natin. So guys, meron pa bang mas malaki sa 6mm? Ha? Hindi na. So guys, at least, nasubukan natin 6mm and below. At least nakita nyo na yung kakayanan ng no flat. Pero, dahil ko siya sabi sa mga tao, this product is not 100% sure. I would say na safety na lang, I would say 90%. Kung sakaling sumingaw ang gulong nyo, dalawa lang yan eh. It's either hindi kumapit ang no flat ng tama at ito ay natanggal ka agad. Like, may magkakamali rin kami ng mga, nung nagsimula kami magkabit, may pagkakamali rin kami dahil yung linis na akala namin ay malinis na, pero hindi pala. Kailangan namin ma-achieve pala yung talagang malagkit dahil pag kumapit yung tape, yung paint product, paint retaso, pag dumikit yung, ito pala yung product natin, pag dumikit kasi yung, ito yung 4mm glue niya, ito yung sound deadening. Ito yung sound deadening na sinasabi ng tao na, oy, mabigat ata yan nakakalambot, lalakas sa gasolina, masisira suspension, magwi-wiggle. Yung wiggle sa balancing yun hindi yun sa connected dito. So, ito yung properties ng produkto natin. Ngayon, papakita ko rin sa inyo kung sakaling ma-flatan kayo, paano siya nag-work. Kasi pag na-flatan yung gulong nyo, parang ganito yan. Pag na-flatan siya na ganyan, or sumagad ka man, pag tinanggal mo siya, imagine mo yan, yung gulong mo, ayan, sumasama yan. Para kami tigyawat, yung parang tigyawat na lumabas na yan, yan ay kumakapit o nagsisil doon sa tar ninyo pag na-puncture para ito ay maging protektado. Ngayon, habang nagde-demo tayo, wala tayong na-experience nung may nagbabubbles. Kung sakaling meron kayong na-experience na may nagbabubbles at maliit lang ang nakapako, itakbo nyo lang yung kotse ninyo dahil itong glue na to, pag habang tumatakbo, iinit yung iinit yung gulong ninyo at the same time yung glue, magkakapit-kapit sila at magiging tuloy-tuloy rin ang dikit nila. So guys, ano pa bang kulang ko? Ayoko lang kasi i-cut to para nakita nyo lang real time ang pagkabutas natin. Pero yung kanya pagka linis namin, pagkabit namin na no flat at kinabit sa gulong, yun inedit ko na dahil para lang maging mas mabilis. Pero itong pagkagawa natin ng pagbubutas na different sizes ng pako up to this point, and then itong kanina, umabot na kami ng 6.1 mm at nakita nyo hindi nabutas. So again, regarding about, kino-compare kami sa other product sa market. Again, lahat to is purely pagandahan lang ng product, nothing personal. At saka, syempre, I wish everybody to have good business, especially mga taong nakaisip para sa mga EV cars na nagkaroon sila ng solusyon. Lahat tayo bida dito. Hindi lang ang Atoy Customs, hindi lang ang no flat. Kahit anong klaseng produkto ka pa, sa mga viewers naman natin, kung sa tingin nyo saan kayo magiging mas pabor, mas makakamura at magtitiwala, walang problema sa atin doon dahil napakarami naman sasakyan sa Pilipinas sa pwede nating kabitan. Tapos, guys, may good news ako. Pagdating ng bago matapos ang August, magkakaroon na tayo ng panibagong produkto na no flat pa rin, pero ito ay good news para sa mga corporate owners na mayroong mga truck, may mga L300, or may mga Toyota Vios and Mirage na fleet na hindi ma-afford itong pad natin. Itong pad kasi natin, tatlo ang karakteristik na gagawa niya. Explosion proof, sound deadening, at saka puncture proof. Yung product na darating sa atin ngayong September ay only puncture proof, which is sa mga motorcycle big bike, sa mga tubeless na
truck tires sa mga L300 or ibang maliliit na size, magiging affordable na siya. At the same time, kaya namin i-supply dahil kaya namin gumawa ng 900 cars to 1,000 cars a day. So sa mga nasa probinsya at gusto ng produkto natin ay malapit na tayo magkakaroon ng trabaho. So guys, sana nagustuhan niyo itong video natin. Itong product natin, we just want to be truthful. We just want to be transparent. And then, yun lang. So guys, bago ako mag-end, like ko sinasabi, every day is a blessing. Totoong-totoo yun. I wanna tell you guys, Jesus loves you and God bless. Okay, may PS pala ako. PS, naghanap yung tao ko ng isa pang OA. Ito ang tinatawag na 9mm na. Okay, etong 9mm na to, hindi na ako mag-expect na maayos pa tong goma na to Pero etong goma na to, ginawa ko lang naman to for the sake lang na mapanood nyo ano ang kaya ng no flat. So itong malaki na, tingnan na natin. Sasabog ba yan? Explosion proof, di ba? Ayan. Huwag mo na sagarin. Yan. Ito. Yung ano. Ayan na guys, oh. Wala 5, ano yan? Ito 6mm. Ito hindi na ako nag-expect ng anything dito Hawakan mo. Ayun. Ito na. Teka, check yung hangin. Hangin, bike. Lagyan ng hangin. Okay. Ayan eh. Hayop. Ang laki niya, no? Okay, guys. Ito ang tinatawag na wala ng power si no flat. Ito ay 9mm. Hindi, gamitan mo ito mas maliit. Huwag mo laliman. Madali na alam, pre. O, tinamaan na ang steel belted. Wala na. So guys, natapos ang video natin. So 9mm, hindi na uubra. Thank you. Guys, maging komportable sa biyahe, gumamit ng Atoy headrest. 100% Filipino product.